Kasi nag-work pa siya na tracking pa yon ang trabaho niya. So nilalaan niya ako. Hindi, aircon kasi ang truck. Wala akong kaalam-alam ng gaano kainit ba ang Texas. Sabi niya, oh, let's go. Magano daw kami, punta sa Panda Express. Pag open talaga ng truck, ng door ng truck si Michi, ay sus, sabi ko, ay no. Grabe, para akong nasa palibot ng para talagang may nasunog na bahay or na hindi ka pwede tumapak sa kanilang simento or grabe talaga kainit. Parang hindi ka makahinga, as in, hirap talaga huminga. Sobrang hirap huminga pag 130 na. Hindi ako makahinga at para talagang napalibutan ka ng apoy. Yun talaga yung first time ko na sabi ko mainit naman sa Pilipinas pag alis mga May sa Pilipinas sa Manila, di ba? Na ang temperature yata noon is ang temperature is 46, na umabot yata tayo ng 46 degrees sa Pilipinas. Yan, equivalent is nasa 100 plus yata din dito sa US. Ng mga 100 plus din, 102 or 105. Hindi naman ganun masyado kainit ang feeling ko, pero pag 130 na ay nako, hirap na hirap kang hirap na hirap ka talaga mahinga. Sabi ko, sana butasan na lang nila ang earth. Para naman may hangin, tapos wala pang hangin. Oo. Di ba noong 2016, grabe man yung init dyan sa Manila. Mga May. Yung summer natin dyan talaga na grabe yun. Kainit dyan. Umabot tayo ng 45, 46. Pero pagdating ko dito ay sus, grabe. Yun talaga ang hindi ko makakalimutan. Tapos may na-meet din ako doon kasi nag-grocery kami ni Habi sa Walmart. May nagtrabaho doon sa Walmart na Pilipino. Sabi niya Eduardo yung pangalan niya. Sabi niya, anong experience mo sa init ng Laredo, Texas? Sabi ko, parang napalibutan ako ng apoy. Sabi niya, paglabas ko nga ng airport, then ganyan din ang naramdaman ko. Parang gusto ko bumalik sa loob. Oo. Akala ko nga Mexican siya kasi doon, karamihan ng mga tao doon is mukhang Mexican. Mukhang Mexican ng mga tao doon. So nakamit ako ng Pilipino. Sabi niya, Pilipina ka? Oo. Ano ba yun? Hindi siya Eduardo. Remy. Ewan ko ang pangalan niya yun. Hindi ko talaga yung makalimutan. Sabi ko kay Habi, kung pwede kami mag-travel, magpunta kami ng Laredo, Texas. Na-miss ko yun kahit sobrang init. Nakakamiss ba siya? Nakakamiss. Iba-ibang experience ko sa tracking, sis Marie. Experience ko naman sa lugar nila, sis Imelda, yung mapunta sa Florida kasi yung nandoon ako is panahon ng ulan naman. Grabe naman yung nila din doon. Pag magkidlat naman, ang thunderstorm nila, ang kidlat nila parang nasa muna talaga sa harapan ba. Masakit sa mata yung lightning nila doon sa Florida. Ang thunder nila doon nakakatakot. Parang sa atin din ba. So kasi palibutan sila ng tubig din. Kaya ganun sa magdalaw sa Mariba. Sabi ko kay Habi, masarap magdalaw